Wanted, mga lagusan o mga tunnel na ginamit ng mga revolusyonaryo sa Cavite noong panahon ng mga Kastila at Hapon. At kung sino man daw ang makahanap sa mga ito, may reward money 200,000 pesos. Mga Kabitenyo, gusto nyo bang magkaroon ng tumataginting na 200,000 piso pero hindi nyo lang kailangang lumusot sa butas ng karayon? Pati na rin sa butas ng tunnel. Inanunsyo kasi kamakailan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Imus ang paghahanap sa makasaysayang Revolution Years Tunnel na mahigit 100 taon na raw nawawala. Ginamit daw ito sa Battle of Imus noong 1890s. Dito nagtago ang puwersang Pilipino at nagsilbi rin nilang opisina sa pagplano kung paano tatakasan ang puwersang Kastila. Ito ay isang irrigation tunnel, ngunit ito ay nagamit sa maraming bagay. Noong magkaroon ng revolusyon, ay ginagamit ding taguan niya ng mga katipunero. Muli itong ginamit sa Battle of Alapan ng puwersa ni General Emilio Aguinaldo. Ang naturang tunnel, malaki raw ang naging papel para mapagtagumpayan ang digmaan laban sa mga Kastila. Kaya ang sino mang makapagtuturo nito, makatatanggap ng 200,000 pesos. Maraming pwedeng maging negosyo pag naging tourism eh. So maliit yung 200,000 din na yun. At mas marami pang matututunan, maraming kikita pa pag nakita tong tunnel na to. Nais naming i-share sa mga bagong Imuseño ang yaman ng aming lahi, ang pinagbuwis buhay ng aming mga ninuno. Ang mga taga Cavite, kanya-kanya ng hanap. It was in Tulay Balimbing Drive. Diretso simbahan sa likod, labas ng Krame or Coratel. Sa bahay ni Emilio Aguinaldo meron. Kaso ang sabi nila, puno na ng tubig at basurang underground. Hi guys! Welcome back to my channel! Si Dorisa, meron daw siyang duda kung nasaan ang nawawalang tunnel o lagusan. Nung nag-swimming at nag-vlog daw kasi siya sa paliguang bayan ng Cabezas sa 13 Martires, may napansin siyang butas sa pader na pinanggagalingan ng tubig na para raw bukana ng isang tunnel. Una ko talaga impression dito is namangha ako kasi parang meron talaga siyang history po. Iniisip ko bigla yung, uy, baka ito na yung tunnel na binlog ko noon. Tapos parang medyo na-interesan lang po ako dun sa sa reward. Ang bukana nito may karatula dahil delikado raw pasukin. Kahit yung mga ninuno namin, hindi pa rin alam ang istorya ng tunnel na yan. Sa pagkakaalam namin, nauna pa yata yun sa barangay eh. Pati yung matatanda, hindi ko sino gumawa niyan. Pero marami nakakaano, mga Kastila ang gumawa ng tunnel na yan. Ayon sa kwento ng mga matatanda, ang pinaniniwalaang tunnel may habang 7 hanggang 10 kilometro. Bumabagtas sa 3 barangay ng 13 Martires na ang kabilang dulo tumatagos sa bayan ng Indang. Isa sa mga nakapasok na rito, si Diosdado. Ako, kaya pumapasok dyan, paminsan-minsan, ang totoo niyan, ako'y mahilig mga isda. Mga 3 kilometro. Tunnel na gawa ng tao kasi makikita mo yung, alam mo naman yung sinsel. 300 metro mula sa entrada nito, makikita ang tinatawag nilang hingahan daw ng tunnel. May posibilidad na kaya nilagyan ng hagdan dito para madali silang maka-exit. Kasi kung po sa dulot-dulo sila dadaan, masyadong malayo ang iikutan. At kung pagbabasihan ang salansan ng mga bato, mukha raw planado ang pagkakagawa nito. Hindi katulad ng karaniwang yungib. Katunayan, ang hagdan na gawa sa adobe, meron pang hawakan. At sa pader, nakaukit ang ilang mga pangalan na pinaniniwalaang nakasulat sa Kastila. Palagay ko yun ang mga namumuno noon dito. Sila siguro yung may mga sinabing tao noon dito kaya napaukit ang kanilang mga pangalan. Pagdating mo sa baba niyan, yan na yung tunnel, andyan na yung tubig. Ang hingahan ng sinasabing tunnel, nasa likuran lang ng bahay ni na Aileen. 1980 pa lang nung kami umuwi dito. Hindi ako napasok, ako natatakot. Bakit ka natatakot? Para ako sinasakal. Dati nung kami lumipat dito, wala pitong gate at saka wala yung baybayang yun. Pinalagyan lang. Kung ang pinakamatandang residente ng barangay ang tatanungin, ang 91 anyos na ngayong si Lolo Gregorio, hindi raw malabong ito nga ang hinahanap na tunnel. Siguro yan na, panahon po na Kastila yan eh. Talaga nagamit yan. Tago magtago sa loob niyan eh. Hindi ka makikita kung magdilim ang loob niyan eh. Naniniwala ako na gawa ng Kastila yan. Para ng taguan ng mga Kastila sa dahil sa gera.
Pero kung ito ang hinahanap na Revolution Years Tunnel ng Imus, bakit sa 13 Martires ito natagpuan? Sa Imus kasi, mababaw ang tubig. Pag naghuhuay ka ngayon, bukas yan hanggang tuhod ang tubig. Sa 13 Martires, maghuhuay ka na hanggang gusto mo. Mataas kasi yun eh. Kasi namatay si Aguinaldo 1964. During that time, kahit papano mababanggit niya sa kanyang mga apo, mga anak na, oo, may tunnel dyan. Pero wala talaga eh. Walang lumabas talagang may tunnel na gano'n eh. Based on my experience talaga, mula noon pa hanggang ngayon, wala akong nakitang matibay na nagpapatotoo na may tunnel dito. Kasi kung meron man yan, nasulat na sa libro yan. 99% sure na ito na nga po yung tunnel. Naasan ko din po na makuha yung reward. Ang bala ko pong gawin ay ipapatapos dun sa bahay namin. Ito na nga kaya ang hinahanap na makasaysayang lagusan. Si Dorisa na nga kaya ang nakatakdang makatanggap ng reward na 200,000 pesos. Kasamang ilang professional cave explorers, ang staff ng Barangay Cabezas at si Dorisa. Papasukin nila ang kaloob-looban ng tunnel na ito sa bayan ng 13 Martires na pinaniniwalaang ang makasaysayang Revolution Years Tunnel na mahigit 1 siglo nang nawawala. Subukan natin alamin sa loob kung ito ay natural na nangyari through time, water, and rocks or man-made. Wala tayong kasiguruhan kung malaki o maliit yung loob. Third measure natin is 12.327. I might be wrong, no? Pero mukhang galos ng mga piko ito kasi hindi kayang gawin ng water yan. Sa 20 meters, hindi ito natural na form. Habang palayo ng palayo ang aming team, panipis din ang panipis ang hangin. Marami ko nakikita mga insekto. Parang nakaka-excite lang po talaga yung mag-iinit. Kinailangan pa nilang gumapang at lumusot para masuri ang kaloob-looban nito. Yung pasukan, sir? Ilagay mo daw mo. Hindi ko natin alam kung ano. Ano bang posibleng nandyan na nakatakot ng bawang? Hindi mo na ako nasatakot. Ba't ayaw niya na tumuloy? Hindi ko naman kumapot. Matapos ang ilang oras, minabuti na nilang lumabas. I'm 100% man-made tunnel kasi may mga bakas ng piko and then nag-uka sila ng mga parang hawakan. Sa tingin ko, matagal nang nag-exist itong tunnel na ito kasi napapansin ko yung kulay ng merong tubig at ng walang tubig, malayo na. Laging may tubig, baka isa yun sa mga original color na which is nakita natin sa iba, brown. Pero yung taas ng may tubig, nag-white na siya. So ibig sabihin, matagal na panahon na siya. Siyempre, pagkuha namin ng isang site or tunnel na sinasabi nila, hindi ganun kami kadali maniwala. So, we go on process. Siguro mga hanggang 2 buwan, i-verify namin to. Siyempre, dadalhin natin sa National Historical Commission na to. Umpisahan na natin ang plano sa tourism, paano gagawin dito, paano lalagyan ng budget. Feeling ko tumas yung kutob ko na, yun nga yun, revolutionary tunnel. Kasi yung structure nung paggawa ng tunnel, talaga, panahon talaga siya ng mga Spaniards. Hopeful po ako na ito na nga yung tunnel at makuha po yung reward na yun. Maraming kabanata sa ating kasaysayan ang naghihintay pa ring matuklasan at sa bawat pagsilip natin sa nakaraan, naway unti-unti rin tayong maliwanagan. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.